Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. Aarestuhin na ba si Kiko Barsaga? Ngayon, pinag-uusapan itong si Kiko Barsaga kasi ano to weirdo na congressman, vocal ito na kritiko ngayon ng administrasyon. Ito yung nanawagan ng People Power 3 daw doon sa Forbes Park. Sabi niya, papasukin nila ang Forbes Park. Pumalpak naman yung kanyang People Power 3, pero siyempre hindi pa rin ito tumitigil ngayon ng kanyang mga panawagan, komentaryo. May bago na naman siya ngayon na panawagan. Dinadala niya namang issue ngayon yung yung pang-aapi daw sa Mindanao. Mayaman daw sana ang Mindanao, kaya lang kinukurakot daw ng mga politiko ng NCR, ng National Capital Region o ng Metro Manila. Kaya kumbaga ang ginagawa nito ni Kiko Barsaga, ginagatungan yung sentimento ng Mindanao na magalit sa Luzon, lalo na sa NCR. Siguro nabigo ngayon yung kanyang walang suportang nakuha doon sa kanyang panawagan ng People Power 3. Ang inaasahan niyang susuporta sa kanya, Mindanao. Kasi DDS ito si Barsaga, so ang iniisip niya, yung Mindanao, doon malakas ang suporta sa kanila, sa kanya. Kaya ginagatungan niya ngayon, inuudyukan niya na suportahan yung panawagan niya. Hindi naman siya nagsasabi ng maghiwalay ng Mindanao, pero siyempre ganun ang ini-insinuate niya. O ngayon, nagsalita ito, galing din naman kay Barsaga, sabi niya, aarestuhin na daw siya dahil sa panawagan niyang secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Galing sa kanya yon. O ngayon, tinanong si Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, anong masasabi? Totoo raw ba? Tinanong si Claire Castro ng media. Totoo ba na aarestuhin na daw si Kiko Barsaga dahil nga sa panawagan niyang maghiwalay ang Mindanao? Ang sagot ni Yusek Claire Castro. Good morning po, Yusek. Recently, Congressman Kiko Barzaga posted online that Marcos administration is allegedly planning to arrest him over his speech on secession, and he also claimed that the administration stated former House Speaker Martin Romualdez is innocent. May we ask the palace's response to these claims? Mahirap pong tumugon. Siguro mas maganda po kung kayo muna ang magtatanong sa kanya kung saan galing at anong basihan ang sinabi niya. Mahirap po kasi sumagot ng haka-haka, insinuation, ng walang basihan. So, mahirap bibigay ng isang intelligent answer or response gamit ang pag-iisip sa mga bagay-bagay na wala namang basihan. Kayo po muna magtanong sa kanya, saan niya galing? Saan galing itong kanyang mga sinasabi? Hindi siya makapagbigay daw ng intelligent na answer dyan. Sabi ni Yusek Claire Castro, unang-una, kanino galing yan? Hindi naman sa amin galing yan, naaarestuhin yan sabi niya. Hindi galing sa gobyerno yan, naaarestuhin na si Barsaga. Kung galing kay Barsagaan niya yan, di siyang tanungin nyo. Anong basihan niya? Bakit niya nasabi yan?
Ha? Oh. Ayun, yun yung reaksyon ni Yussi Claire Castro. Kumbaga siya, hindi niya masagot intelligently yung tanong kung aarestuhin na nga kasi hindi naman sa kanya galing yung balita na aarestuhin na si Barsaga. Galing daw kay Kiko Barsaga yan. Sabi ng media, o di sabi ni Claire Castro, di siyang tanungin nyo, ano bang basihan niya? O, mahirap kasi nagsasalita, wala namang basihan. O ito talaga kasing si Barsaga, para lang sinasamantala niya na nung nakaraang mga araw, binabalita siya. Ngayon naman kung ano-anong mga sinasabi, para lang lumanding uli siya sa mga balita. O, halimbawa, ang sabi niya, kinukomentaryuhan niya si Tito Soto. Wag na daw magdrama si Tito Soto. Sa bandang huli daw, ang magiging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson ay si Risa Hontiveros. Ang tawag niya pa kay Risa, insertion queen daw eh. Pero, yan, hindi totoo yan. Kasi ngayon, ang sinasabi ni Tito Soto, parang babalik si Lacson. 99% na nga daw. Sa ibang balita nga, 100%. So, ibig sabihin, nang iintriga na naman itong si Barsaga. Kaya itong si Barsaga, mahilig mang intriga ito para lang lumanding siya sa balita. Ngayon naman, ang narrative niya naman, Mindanao. Yun naman yung kanyang para talagang pagka-interesan siya, nagdadrama ngayon, na siya'y aarestuhin na daw. Aarestuhin na daw. Kaya parang itong si Barsaga, kulang sa pansin ito Para mapansin siya kung ano-anong sinasabi. Tulad nga niyan, na sinasabi niyang aarestuhin na daw siya. Hindi naman siya aarestuhin dahil lang sa niya na yan, mga sinasabi niya na yan. Pero wag siyang mag-alala. Sa mga sinasabi niya na yan, lalo yung may ethics complaint na sa kanya, sa Kamara. Sa mga ginagawa niya na yan at mga sinasabi niya na yan, lalo siyang pag-iinitan ng mga kasamahan niya sa Kamara. Hindi malayo talaga ito. Kung hindi man masususpindi ito, mai-expel ito sa Kamara. Yung mga pinagagawa niya, hindi na talaga tama sa isang kongresista Nag-aano na siya, nagdi-disinformation, nagpi-fake news, nanggagatong ng kung ano-ano, nang-uudyok ng kung ano-ano. Hindi na unethical na sa isang kongresista. Kaya ang mangyayari diyan, posible talagang madisiplina siya or baka matanggal siya bilang kongresista. Yung pag-aresto sa kanya, mukhang malabo naman yun. Drama lang yan ni Barsaga. Gusto niya lang lumanding pa siya sa mga balita. Kulang sa pansin Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.